Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating gawain. Tayo po ay magpasimula sa isa pong panalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay ninyo, O Diyos, upang kami po ay sama-samang makapanambahan, Panginoon. Kasama po kayo, Panginoon. Pagharian po ninyo ang aming buhay, ano man po ang inyong magiging mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang magbigay ng kapangyarihan sa bawat salita na maririnig sa oras na ito, Panginoon. Isinusuko po namin ang lahat, ang oras na ito, ang aming puso, ang aming isipan. Gabayan po ninyo kami, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna. At wala pong gawa ng tao ang siyang maitaas, kundi kayo at tanging kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan. Salamat po, itago niyo po ang inyong lingkod. Kayo po ang siyang marinig, makita at madakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay pinamagatan po natin called to live distinctively holy. Called to live distinctively holy. At ang verse po natin ay matatagpuan po sa Leviticus chapter 18 verses 1 hanggang 5. Ang sabi po sa Leviticus chapter 18 verses 1 hanggang 5, "The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey my law and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi po ng aking kakilala, ako po ay, alam naman po natin na ako po ay nagtatrabaho sa gobyerno at isa po sa aking major task ay yung paggawa ng mga batas at ordinansa, resolution sa ating pong bayan dito sa bayan ng Taytay. At isa po sa aking kasamahan na nagsabi na sa ating lugar, lawakan na po natin, particular sa bansang Pilipinas, marami daw pong napakagandang mga batas. Sobrang ganda ng mga batas, detalyado. Kahit daw po yung mga foreigners na mga legislators pag pumupunta sa Pilipinas ay namamangha sa kagandahan ng mga batas na meron po tayo. Dito po sa bayan ng Taytay, ang dami din po nating mga ordinances, mga batas na kung susundin lamang po natin, kung i-implement lamang po natin ay mas magiging maganda, maayos ang ating bayan ng Taytay. Sabi nga po ni Warren Wiersbe, it takes more than good laws to make good people and good society. It takes more than good laws. Mas hindi nangangailangan daw po hindi lang ng magandang ordinansa, ng magandang mga batas, kundi kailangan din daw po natin ng may maganda, mas mataas na antas na moralidad sa ating pong bansa, sa ating lugar para magkaroon po tayo ng mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Subalit sa mundo po natin ngayon na ginagalawan, hindi po ito ang siyang nangyayari. Nagkakaroon po tayo ng differences pagdating sa pagkahulugan ng batas. Marami nagsasabi na kapag may batas, maayos ang bansa. Walang gulo, maunlad, pantay-pantay, ano po. Pero marami rin sa mga batas po natin ay sabihin na po natin na hindi naman talaga morally correct. May mga batas po tayo na sabihin na natin, akala natin maganda, mabuti, subalit kung susumahin, kung pag-aaralan po natin mabuti, hindi siya morally correct. Kumbaga, sa batas ng tao, pwedeng maganda, pwedeng maayos. Pero ultimately, ang pinaka-mainam, the most absolute law is yung moral law na ang tanging pamantayan lamang po ay ang ating Panginoon Diyos. Biblically speaking, morally speaking, it is God who should decide ano ba talaga ang basihan ng tama at maayos na paggawa o pagkakaroon ng batas. Bigyan po natin ng pakahulugan ano po yung pinagkaiba ng legally correct laws at yung mga morally correct na mga batas. So legally correct laws, ito po ay mga pamantayan natin mga tao, mga batas na ginagawa natin mga tao na nakabase sa ating values, ano ba ang ating pinapahalagahan,
sa ating priorities. Sa ating kultura, marami sa ating mga batas na ginagawa para pagyamanin ang ating tradisyon, para pagyamanin ang ating kultura, given the time and a specific place. Yung mga batas po na ganito ay pwedeng magbago. Ibig sabihin, yung mga batas na umiiral nung panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, pwede nating sabihin na obsolete na ang lahat ng mga ito. Hindi na siya applicable sa panahon natin ngayon. Isa sa mga ordinansa, nakwento ko na po ito sa inyo, ay yung ordinansa noong panahon ng mga bago pa, ang panahon ng Hapon. Merong ordinansa dito sa Taytay na ang sinasabi, bawal tumambay sa barberohan, sa barbershop. Dahil nagsasanhi ito ng gulo, ng away. Kaya ipinagbawal ang pagtambay sa barberahan. Kaya ang iniisip po natin, baka kasi noong time na yun, wala lang ka namang cellphone, wala ka namang TV, wala ka namang paglibangan. Kaya ang libangan ng mga tao ay pagtambay sa barbershop. Kumbaga, isa siyang common area na kung saan, particular siguro yung mga lalaki na doon nag-uusap. Kaya lang, nung time po na ito, nagkakaroon siya ng gulo, nagiging dahilan siya para magkagulo-gulo, mag-away-away ang mga kalalakihan. Kaya, on that moment, depende sa pangangailangan, gaya po nung sinabi natin kanina, nagkaroon ng batas ang ating sangguniang bayan ng Taytay na nagbabawal ng pagtambay, na pagpayag sa pagtambay ng mga residente sa barbershop. Kung i-apply po natin yon sa panahon natin ngayon, hindi na siya pwedeng ipagpabawal ng basta-basta na lamang. So yun po yung legal system na sinasabi po natin. Mga batas na legally correct, nakabase sa kung anong perception ng mga tao, kung anong tama, kung anong tingin nila ay nararapat, ano yung mga priorities natin. Pero doon po tayo sa kabila, yung morally correct o morally made law, mga batas na ginawa for the sake of yung pagkakaroon ng tamang moralidad sa ating bayan, sa ating mga lugar. At wala pong ibang pwedeng pagbasihan ng morality. Walang pwedeng pagbasihan ng isang moral issue kung ano ba ang tamang morally at mali o yung immoral way, kundi ang tanging salita lamang ng ating Panginoon Diyos. Yung morality, kung titignan po natin sa biblical perspective, ang morality po ay grounded sa katangian ng ating Panginoon Diyos. Kung sino ang ating Panginoon Diyos na hindi nagbabago. So ibig sabihin, ang main difference ng moral law at yung legal law, yung law ng mga tao, sa batas ng mga tao, pwede itong magbago. Depende sa pangangailangan, depende sa sitwasyon. Sa moral law, ang tanging definition lamang po nito ay kung sino ang ating Panginoon Diyos. At tandaan natin, ang Panginoon Diyos po natin kailanman ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, kung nung panahon ng lumang tipan, sinabi ng Panginoon na bawal ito, bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, bawal pumatay, magpahanggang sa ngayon ay bawal pa rin po ito. Morally, ito ang tama at ito ang pamantayan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, gaya nung sinabi po natin kanina, ang standard lamang po ng morality, the ultimate measurement of morality is God. God's standard is the ultimate authority. Pagdating sa moralidad, sa pagsasabi ng kung ano ang tama at mali, pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos, ang ultimate standard lamang po ay ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil. Sumpain ang mga taong tumatawag na ang mabuti ay masama, nagsasabi na ang mabuti ay masama, at ang masama ay mabuti. Sumpain. Ibig sabihin, kawawa naman ng isang bayan, kawawa naman ng isang tao na nagsasabi na ang tama nagiging masama at ang mali ay nagiging mabuti. Dapat it's the other way around. Ano po? Yung verse sa Isaiah chapter 5 verse 20, yung binasa lamang po natin, is a verse that warns us na there are times na yung acceptance natin o yung sa panahon po natin ngayon, minsan tinatanggap na lang natin na kung anong uso, yun ang sundin. Kung ano ang sa tingin ng maraming tao o ng nakararami ay tama, baka tama na rin. Tandaan po natin, tayo mga Kristiyano, we are called to live holy. Ibig sabihin ng holiness, we are set apart. Isinantabi ng Panginoon. Ibig sabihin, we are different from the world.
Hindi tayo yung majority. We are always part of the minority. So ang tawag o yung standard ng ating Panginoon Diyos should be our main goal. Yung highest standard ng ating Panginoon Diyos, itinakda ng ating Panginoon Diyos, ay kailangan po nating sundin bilang isang Kristiyano. Yung holiness po na sinasabi. Sa paanong paraan, Kuya Allen? Paano ba tayo mabubuhay ng holy? Mabubuhay ng naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Paano ba yun, Kuya Allen? Simple lamang po. Kung susundan po natin yung main verse po na pinag-aaralan po natin ngayon sa Leviticus chapter 8 verses 1 hanggang 15. Leviticus 18, 1 hanggang 5. Binigyan po tayo nito ng ilang mga pamantayan. Paano ba tayo mabubuhay ng may kabanalan? Mahirap sumunod sa utos ng ating Panginoon Diyos kagaya ng mga failure ng kabiguan ng Israel sa kautusan ng Panginoon nung ibinigay sa kanila yung utos ng ating Panginoon Diyos. Mahirap siyang sundin. Kaya ang sinasabi po sa ating aral kailangan natin ng tapang, kailangan natin ng tamang discernment kung gusto po nating masiguro na ang mga choices na ginagawa po natin ay alinsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. And yung problem ng Israel nung panahon na yon, na may batas na itinakda ang ating Panginoon Diyos para hindi tayo mapahamak, hindi tayo malayo sa Kanya, mabuhay tayo ng may kapayapaan, mabuhay tayo ng merong kasaganahan, ay hindi nalalayo sa panahon po natin ngayon. Nung time ng Israel, binigyan sila ng kautusan upang hindi sila lumayo sa ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ganun pa rin. May mga utos pa rin ng ating Panginoon Diyos. Sabi natin, hindi nagbabago ang kautusan ng ating Panginoon Diyos, ang salita ng ating Panginoon Diyos, na magpahanggang sa ngayon, ang sinasabi ng Panginoon na mali ay nananatiling mali, at ang sinasabi ng Panginoon na tama ay nananatiling tama. So ang pag-aaralan po natin ngayon, so much for the introduction, ay yung aklat po ng Leviticus. Particular sa Leviticus chapter 18 verses 1 hanggang 5, yung binasa lamang po natin kani-kanina. Yung bigyan ko lamang po kayo ng brief background sa aklat ng Leviticus. Ang Leviticus po ay sinulat para sa Israel. Ito po ay punong-puno ng katuruan kung paano ba natin una sasambahin ang ating Panginoon Diyos, paano ba yung proper way of worship, proper way of offering, proper way of sacrifices, at higit sa lahat, yung call o yung tawag ng ating Panginoon Diyos, particular sa mga Israelita, to obey God. Yung obedience po na sinasabi po natin. Binigyan ng Panginoon Diyos ang Israel ng maraming kautusan sa pamamagitan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kaakibat ng bawat kautusan po nito ay ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Yung instruction ng Panginoon Diyos ay laging may kaakibat na magandang bagay para po sa atin. Ito po yung pag-iikutan. Dito po iikot yung ating mensahe ngayong gabi. Kung susumahin, kung pag-aaralan po natin Leviticus chapter 17 hanggang 20, Leviticus chapter 17 hanggang chapter 20, nakasad po dito yung maraming katuruan, maraming utos ng ating Panginoon Diyos pagdating sa offering, sacrifices, obedience. Pero higit sa lahat, yung pagkatawag ng ating Panginoon Diyos na tayong bilang mga anak niya, God's holy nation, na tinawag na mabuhay ng merong kabanalan. After all, ang Israel po ay, ang mga Israelita, ang tawagan ng ating Panginoon Diyos is God's people. And yung law, the law that it is God who created those law, yung mga kautusan po na yon, it is God's law na kailangan sundin ng ating Panginoon Diyos. Tinawag silang God's holy nation, and for them to be holy, to remain holy, they are to follow the holy law of God. Sabi nga po sa Leviticus chapter 20 verse 7 hanggang 8, hindi po natin ito madadaanan, pero sabi po dito, gusto ko lamang pong banggitin, Leviticus chapter 20 verses 7 hanggang 8, so set yourself apart to be holy. Consecrate sa ibang mga salin. Set apart yourself to be holy. For I am the Lord your God. Keep all my decrees by putting them into practice. For I am the Lord who makes you holy. So, yun po yung background ng ating mga verses. Yung background ng ating
book of Leviticus. Ngayon naman po, bigyan natin ng mabilis na rundown, yung specifically yung verses chapter 1 hanggang 5. Although hihimayin po natin siya, Leviticus chapter 18 verses 1 hanggang 5. Ano ba yung ibig sabihin po nito? To sum it up, verses 1 hanggang 5 is the call, God's call for obedience para sa mga itinakda niyang bansa, yung tinatawag niyang kanya, pag-aari niya, and that is Israel. Verses 1 hanggang 5 is a clear call of obedience na ugat, no, rooted sa identity ng ating Panginoon Diyos. Kung sino ba siya? Sa verses 1 hanggang 2 ng verse po natin ngayong araw, pag-uusapan po natin siya ng mas madiin, pero binibigyan lamang po natin ng mas mabilis na rundown yung ating lesson. Yung pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang siya basta pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang siya basta, pag sinabi ng Panginoon Diyos na bawal, wag mong gawin. Pag sinabi ng Panginoon Diyos na pwede, ay pwede mong gawin. It's more than that. It's beyond that. More than anything, gustong ipakita ng ating Panginoon Diyos na kung susunod tayo, magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yun naman ang nais ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. At hindi lang yung relasyon na Diyos natin siya, anak niya tayo, susundin natin siya, pagpapalain niya tayo. More than that, ang purpose ng kautusan ng ating Panginoon Diyos is to bring life. Bigyan tayo ng buhay, ng kasaganahan. Yung phrase sa verse na binasa po natin, the person who obeys them will live by them, should highlight the connection between obedience and life. The person who obeys them, yung law, will live by them. Ang ibig sabihin, merong connection, yung obedience at yung pagkakaroon ng buhay, ng masaganang buhay. So again, ang purpose po ng ating lesson for today, specifically Leviticus 18 verses 1 hanggang 5 is that malaman nating mga tao, malaman nating mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos, tagasunod ni Kristo, that we are called to live a distinct, holy life. Because God wants us to have a good relationship with Him. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Ang Kanyang mga instructions ay hindi para pahirapan po tayo, but for us to have a happy life, a good life, no? Ang masaganang buhay para mas mapayapa, malapit sa ating Panginoon Diyos. Ito yung reason kung bakit meron po tayong mga kautusan. Kung bakit tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos na mabuhay separately, hiwalay sa mundo. Kaya nung ating title for tonight, Called to Live Distinctively Holy. Tinawag tayo para mabuhay na kitang-kita na tayo po ay separate, hiwalay sa mundo. Called to live distinctively holy. Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Basahin po uli natin sa Leviticus chapter 18 verses 1 hanggang 5. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices." Verse 4, "You must obey my law and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Unang puntos, verses 1 hanggang 2. Unang puntos, verses 1 hanggang 2, the origin of the message. Ang pinagmulan ng mensahe. Ng particular, itong passage na binabasa, pinag-aaralan po natin ngayong gabi. Malinaw po, nung sinabi sa verse 1 hanggang 2 na, the Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God." Sabihin mo, Moses, sa mga Israelita, sabihin mo sa kanila na ako ang inyong Panginoong Diyos. I am the Lord your God. So, pag-aralan po natin, gustong bigyan ng emphasis ng ating Panginoon Diyos, kaya ganun ang kanyang opening statement, na ipakilala mo ako, Moses, kung sino ba ako sa Israel, kung sino ba ako. Tell them who I am. Sabihin mo kung sino ako. At ang mensaheng ito ay hindi galing sa iyo, Moses. This message is not from you. This message directly comes from God.
Ito yung reason kung bakit sinabi ng Panginoon yon. Bakit kailangan niyang paalalahanan ang Israel, ang kanyang bansang Israel, na kung sino siya talaga. Ang mensahe ay nanggagaling kay Yahweh. Ang mensahe ay nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Sa mundo po natin ginagalawan ngayon, maraming mga tinig, maraming mga boses po tayong pwedeng marinig o paniwalaan. Maraming mga balita, maraming mga aral, maraming mga insights na nagsasabi sa atin na ganito ang tama, ito ang mali, na para bang unti-unti na nitong binabago ang morality ng tao. Yung particular, yung nagdudulot ito ng kalituhan sa ating mga Kristiyano. Yung mga voices, yung mga opinions are everywhere. Nanggagaling siya sa social media, sa ating mga kaibigan, sa TV, everywhere. Kahit saan ka tumingin, kahit saan ka pumunta. Maraming bagay tayong pwedeng matutunan. Kaya dapat, malinaw po sa atin ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Kumbaga, distinct sa ating mga Kristiyano, na ang tanging sinusunod lamang po natin ay ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Kaya ganoon na lamang po yung emphasis ng verses 1 and 2 nung sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Tell them who I am. I am the Lord your God at inuutos ko sa iyo ito. Ano yung utos na iyon? Pansinin po natin nung sinabi ng Panginoon Diyos kay Israel, kay Moses, sabihin mo sa Israel, I am the Lord your God. Yung salitang your God. Ibig sabihin, pinapakita lamang po nito, it implies na gusto ng Panginoon na merong relationship na mabuo o may relationship na tayong nabuo. Ibig sabihin, ako ay Diyos ninyo at kayo ay bayan ko. I am the Lord your God, Diyos nyo ako, and at the same time, pag-aari ko kayo. You are my possession. Akin kayo. Ibig sabihin lamang po nito, our God, God is ours. Sa atin ang ating Panginoon Diyos. Angkinin natin siya. Kilalanin natin siya. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. And at the same time, we are His. Pag-aari tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang command na ito, gaya po nung sinabi natin kanina, ang mga utos na ito ay hindi lang para utusan tayo, pahirapan tayo, listahan tayo ng mga bagay na kailangan sundin natin na para tayo mga robot. Hindi lang po yun. These commandments are reminders sa Israel that it is God who wrote them. Ang Panginoon Diyos ang sumulat, nag-akda, nagsabi nitong mga ito, at ang purpose nito ay para sa ating kabutihan. This message is from God, your provider, your protector, all-powerful God. Kung mapapansin po natin, yung salitang, I am the Lord your God, sa verses 1 hanggang 5, 3 beses na po siyang binanggit. Verses 2, verses 4, at verses 5. Doon pa lamang po, sa Leviticus chapter 18, verse 2, I am the Lord your God. Verse 4, inulit ito ng ating Panginoon Diyos, I am the Lord your God. At verse 5, keep my decrees and laws, obey them, I am the Lord. 3 beses sinabi ng ating Panginoon Diyos na ako ang Panginoon Diyos at kayo'y pag-aari ko. Ano pong gustong sabihin ng ating Panginoon Diyos? Mahalaga na maunawaan natin kanino ba nanggaling ang mga utos na ito. Ito'y utos ng ating Panginoon Diyos. Hindi ito utos ng kung sino man. Utos ito ng taong lumalang sa atin, ng lumikha sa atin. Utos ito ng taong alam ang lahat ng nangyari nung nakaraan, nangyayari ngayon, at maging yung mga mangyayari sa hinaharap, ay alam ng ating Panginoon Diyos. Sino ba naman tayo para sumuway sa ating Panginoon Diyos? Alam na nga niya yung mga kaganapan na mangyayari. Nagbigay siya ng utos, hindi para mapahamak tayo, kasi nga nakita na niya yung mga posibilidad kapag nagkamali tayo ng desisyon. That's why He gave us these instructions. Sundin po natin at hindi po tayo magkakamali. There are a lot of things that we have to consider. Especially, ano ba yung ibig sabihin na tayo pag-aari, property ng ating Panginoon Diyos? Maraming mga bagay. Isa sa pinaka dapat
tandaan natin bilang isang Kristiyano, bakit kailangan nating ibigay o hayaan natin na angkinin tayo ng ating Panginoon Diyos? One thing, because God gave your life. Ibinigay ng Panginoon Diyos ang iyong buhay. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and in everything in it. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Psalms 24 verse 1. Deuteronomy chapter 10 verse 14. Look at the highest heaven and the earth and everything in it all belong to the Lord your God. Everything belongs to the Lord your God. Lahat ay pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Lahat tayo ay pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Lagi ding sinasabi, ang tao daw ay idinulot ng random chances. Aksidente lamang daw po kung bakit tayo dumating dito sa mundo. Tsamba lang kung bakit nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng tao, nagkaroon ng hype, nagkaroon ng creation. Ito yung sinasabi ng mga walang paniniwala sa ating Panginoon Diyos. But kung susumahin lamang po natin, pag-aaralan lamang po natin, bakit hindi natin isuko ang ating buhay sa tao, sa ating Panginoon Diyos na alam ang lahat. Walang aksidente. Hindi tsamba na nandito tayo. Hindi aksidente na nandito tayo. Bakit hindi natin sundin ang ating Panginoon Diyos na nagsasabi na Kanya tayo? We are His people. And atin siya. He is our God. Pag-aari niya tayo and at the same time, meron tayong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Isa sa mga illustrations po na nais nating para mas lalo lamang po natin maunawaan, yung mga buhangin po sa dagat, mapapansin nyo, meron siyang mga korte. May korte yung mga buhangin sa dagat. At nakabase ito sa hampas ng alon. So, kung ang alon ay tamaan siya ng alon, yung buhangin ay medyo nag-iiba-iba ng korte. Parang may guhit-guhit. Randomly, merong guhit-guhit yung buhangin. So, random yung creation, random yung pagkakaroon ng ganung itsura ng mga buhangin. Subalit, kung makikita po natin na sa buhangin ay may nakasulat na Romeo, Love, Juliet. Sinulat, meron pang puso sa paligid. Romeo, Love, Juliet. Ay, ito po'y hindi random. Hindi ito aksidente. Hindi dagat ang gumawa nito. Hindi mga alon ang gumawa nito. There is someone who made this. May isang tao, may isang nilalang na gumawa nito. Hindi siya random chance kasi intentionally ginawa siya, sinulat siya, at hindi ito gawin ng isang chance, ng isang aksidente, ng hampas ng alon. Ganon din po sa buhay nating mga tao. Bakit hindi natin ipagkatiwala o lubusan nating pagkatiwala ng ating Panginoon Diyos na may lalang ng lahat, walang aksidente, ginawa niya tayo. Isuko natin ang ating buhay sa isang Panginoon Diyos na alam ang kahit bilang ng ating buhok. Yung DNA natin ay napaka-special na sobrang komplikado nito, na-amaze na rin yung mga scientists sa DNA at ang sinasabi na nila, hindi ito kayang gawin ng tao, hindi ito kayang gawin ng isang aksidente. Hindi ito kayang gawin ng nothing. Kumbaga, gaya nung napanood ko po kanina sa isang video, nothing cannot produce something. Nothing cannot produce something. For a something na magkaroon o para mag-exist ang isang something, merong pinagbulan, may pinanggalingan. At hindi nothing ang pinanggalingan nito. Someone, no? Someone ang pinanggalingan po nito. Isang example lamang po yun. Kung tayo po ay ginawa ng ating Panginoon Diyos at tayo humihinga, hinihinga natin yung hangin na ibinigay din ng ating Panginoon Diyos, then we owe our allegiance to God. Utang na loob po natin na kailangan kakampi natin ang ating Panginoon Diyos, ang allegiance natin. Again, separate, distinctly separate, inihiwalay, to live holy, it is rightfully, nararapat lamang po na ibigay natin ang ating allegiance sa ating Panginoon Diyos.
Kung 3 beses binanggit at sinabi ng ating Panginoon Diyos sa passage po natin na pinag-aaralan, I am the Lord your God, there's something. May pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kailangan natin sumunod sa kanyang mga utos, kagaya nung kung paanong pinakilala niya muna ang kanyang sarili sa Israel, sa Leviticus chapter 18 verses 1 hanggang 2. Kailangan natin sumunod sa kanyang mga utos. Bakit? He's powerful. He shapes us. He shaped us. He forms us. Yung values, yung decision natin, yung character natin, yung emotions natin ay galing sa ating Panginoon Diyos. Kumbaga, susunod tayo sa ating Panginoon Diyos dahil pag-aari niya tayo. At kailanman hindi magkakamali at kailanman hindi intensyon ng Panginoon Diyos na pahirapan po tayo. When we remember that we belong to God, we are encouraged to live in ways that reflects that we belong to Him. Ulitin ko po. When we remember that we belong to God, we are encouraged to live in the way that reflects that we belong to Him. Ibig sabihin, kung tayo po'y pag-aari ng Panginoon Diyos, property ng ating Panginoon Diyos, ang paraan ng ating pamumuhay ay mabuhay tayo na talagang pag-aari tayo ng ating Panginoon Diyos. Evidently, nakikita sa ating buhay that we are His. And we are His and He is our God. So, merong relationship between us and God. So, yun po yung ating point number 1. Sa point number 1, the origin of the message. Ang Panginoon Diyos ay sa atin at tayo din po ay sumasa Kanya. Sa pangalawa, dahil una, ang purpose ng Panginoon Diyos, ipakilala muna kung sino siya, yung nagbigay ng utos. Ano yung sumunod? So after magpakilala ng ating Panginoon Diyos, He gave His warning. So the warning, ano yung warning ng ating Panginoon Diyos? To stand apart in faithfulness, to live a distinct life. Verse 3, you must not do as they do in Egypt. Huwag mong gawin kung ano yung ginagawa nyo o ginagawa ng Ehipto, yung pinanggalingan ninyo, where you used to live. And you must not do as they do in the land of Canaan. Yung Canaan ay yung pupuntahan nila. Where I am bringing you, do not follow their practices. Ano pa yung gustong sabihin ng ating Panginoon Diyos? After niya magpakilala, nagbigay siya ng warning. Dito makikita po natin yung mga don'ts. Don't live like those in the world. Huwag tayong mabuhay kagaya ng paraan ng pamumuhay ng walang pagkatakot. Yung nation na walang pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. Ang ganda nung example po, yung illustration po ng verse natin dito. Sabi ng Panginoon Diyos, after niya magpakilala, huwag niyong gayahin yung Ehipto, yung pinanggalingan ninyo. At huwag niyong gayahin yung paraan din ng pamumuhay ng Kanaan. Kung saan kayo pupunta, do not follow their practices, sabi ng ating Panginoon Diyos. Yun ang kanyang bilin. Bakit? Yung Egypt, it symbolizes the past. Yung Canaan naman po, it represents the future. Yung past, wag nating gayahin, yung mga pagkakamaling ginawa natin, wag na nating ulitin. At yung future, yung Canaan, yung pupuntahan nila, Canaan represents the future, of which yung past and future dapat ang practice po natin is to live a holy life, a godly life. Iwasan po natin yung mga ungodly practices nung nakaraan at yung mga ungodly practices na pwede nating gawin sa hinaharap. So in a way, meron pala siyang timeline. Yung Egypt in the past and Canaan in the future. Sabi ng ating Panginoon Diyos, do not live like those in the world. Huwag niyong gayahin yung mga taong nakatira sa mga lugar na yon, sa Ehipto, mga Kanaan. Sa verse 3, itong pinag-aaralan po natin sa mga oras na ito, malinaw ang instruction ng Panginoon Diyos. Sabi niya kay Moses, huwag niyong gayahin ng Israel, huwag niyong gayahin ng Egypt, huwag niyong gayahin ng Kanaan. In other words, yung Egypt, makasalanang bansa. Ang Canaan, yung mga nakatira sa Kanaan, makasalanang mga tao. Kung tutusin po, sa chapter 18, yung kabuuan po ng chapter 18, ipinakita po dito, kung may oras po kayo, pag-aralan po ninyo, ipinakita po dito yung paraan kung paano nabubuhay ang Ehipto at mga Canaanites. Ano yung paraan ng kanilang mga buhay? Ano yung paraan ng kanilang pamumuhay? Ano yung kanilang mga practices? Marami. Sa chapter 18, babanggitin po ito. Hindi natin siya mapag-aaralan, pero if you have time, please do read chapter 18. Sabi doon, nag-practice sila ng incest, adultery, sinusunog nila ang kanilang mga anak,
ina-offer sa isang Diyos-Diyosan, at marami pang iba. This is napaka-visual, kumbaga. Parang ang hirap isipin na ganun kasama ang Egypt at Canaan nung panahon po na yon. This is the very reason God said na, ito yung reason kung bakit sabi ng ating Panginoon Diyos, puntahan nyo, go to the promised land, yung Kanaan, at alisin nyo yung mga tao nakatira doon dahil mga makasalanan yon. Alisin nyo, i-wipe out nyo, remove them from their land because sa inyo na ang lugar na iyon. Sa panahon natin ngayon, kung sasabihin po natin na, ay kayo mga Kristiyano, dapat hindi kayo mabuhay ng paraan ng pamumuhay ng mga gantong klaseng tao. Dapat ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi kagaya ng buhay ng mga gantong klaseng tao. Maraming mga offend. Yung mga tao na yon, yung mga iniiwasan nating gayahin, for sure they will be offended. And okay lang po yun. Tayong mga Kristiyano, nagkokos talaga tayo ng offense. Makaka-offend at makaka-offend po talaga tayo. Anyway, yung pagiging offended naman, yung pag ikaw naman ay na-offend, yung hindi ka dadalhin nito sa langit. Hindi rin ito magiging dahilan para magkaroon ka ng maayos sa pamumuhay. Ma-offend ka, and then what's next? Diba? Anong kasunod? So, magkokos tayo ng misunderstanding, magkakasala, matatalisod ang ibang mga tao sa paraan ng pamumuhay nating mga Kristiyano. Kung sasabihin natin mga Kristiyano na, for example lamang po, halimbawa lang, kung sasabihin natin mga Kristiyano na, huwag mong pipinturahan ang bahay mo ng itim dahil kasalanan yan. For example lang, huwag mong pipinturahan ang bahay mo ng itim dahil makasalanan yan. Tingin niyo po ba ma-offend ang mundo? Perhaps no. Maaaring hindi. Bakit? Because in reality, hindi naman nila kilala ang ating Panginoon Diyos. Hindi naman sila aware ng ano ba yung ibig sabihin ng masama at hindi masama. Lalo na yung kung kakausapin po natin na yung mga atheists, yung mga walang pananampalataya, hindi niniwala sa ating Diyos. Kung sasabihin natin sa kanila na, alam mo kapatid, isang atheist, alam mo, sabi sa Biblia, bawal to. Huwag ka sana ma-offend. Actually, kahit sabihin mo, hindi talaga siya ma-offend. Bakit? Wala siyang perception, wala siyang pagtingin kung ano yung morally good at kung ano yung morally right. So ito yung difference. Ito yung sinasabi natin na kailangan we live distinctively, separate, holy, na umabot sa punto na kapag tayo po'y nagkakasala, aware tayo. Nagkakasala tayo. Alam natin yun. Manunumbalik tayo, magsusorry tayo. Itatama natin yung ating pagkakamali. Ikukumpara mo sa buhay ng isang taong walang pananampalataya sa Diyos. Magkakasala yun, pero sa Kanya tama yun. At dahil wala siyang relasyon sa ating Panginoon Diyos, magpapatuloy siya sa kasalanan, magpapatuloy siya sa pagsuway. Because he has no knowledge. Ito yung purpose kung bakit ang tawag po sa atin ay dapat we are called to live a separate life, a holy life, isinantabi ng ating Panginoon Diyos. Ito yung reason kung bakit ang Ehipto at ang Kanaan ay namumuhay ng merong malaking pagkakasala sa ating Panginoon Diyos. They're living separate lives from God. Nabubuhay sila ng hiwalay na paraan ng pamumuhay, malayo sa ating Panginoon Diyos. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay nakabase sa kung anong gusto ng laman, ano yung sa tingin nila ay tama, nakabase sa dunong ng tao, sa kaalaman ng tao, hindi nakabase sa ating Panginoon Diyos. Ang big difference po nating mga Kristiyano, kung kilala natin ang ating Panginoon Diyos, we are called to live according to God's heart. Sundin natin kung ano yung nagpapasaya sa ating Panginoon Diyos. Hindi kung ano yung nagpapasaya po sa atin. Tinawag tayo to live our lives pleasing to the Lord. Kaya nga sabi, di ba, worldly. Dapat hindi ka worldly. Doon ka dapat sa pagiging nakikristo. And you are not called to live a worldly life. Maraming pressure, mahirap sumunod, kagaya ng paraan kung paano ang Israel ay nahirapang sumunod sa ating Panginoon Diyos. Pero tandaan po natin, ang ganda ng illustration ng ating verse for today.
Sa verse po natin na pinag-aaralan ngayon, yung Egypt ay yung previous nating mga kasalanan. Yung Kanaan ay yung pressure not to be like them. Yung future na wag maging kagaya nila. Wag nang magkasala pa. Nandun yung pressure. Yung kasalanan na wag nating gagawin, wag nating uulitin sa nakaraan, at yung kasalanan na maaring ma-pressure tayo, maitulak tayo na gawin po yun, dapat po maiwasan natin siya. Remove the pressure. Alisin natin yung pressure. Ang madalas na example po natin dito ay yung mga teenagers. Yung mga teenagers, laging sinasabi, na-pressure ako. I was pressured. Kaya napasok ako sa ganitong bisyo. Nasubukan ko yung ganitong bisyo kasi peer pressure. Na-pressure ako ng kaibigan. At maaaring merong isang dalagita na magsasabi na, Dad, Tatay, ba't mo naman ako pagbabawalang gawin ang bagay na ito? Ginagawa ito ng lahat. Everyone is doing it. Bakit mo ako pipigilan? Why will you stop me? At ang isang Kristiyanong tatay, ang kanyang sasabihin, no, not everyone is doing this because you will not do it. Hindi ako naniniwala na ginagawa ito ng lahat dahil ikaw mismo ay hindi mo ito gagawin. Ito yung yung reason kung bakit ang pinili po nating title is We Are Called to Live a Distinctively Holy Life. Kitang-kita dapat ng paraan nating buhay ng isang Kristiyano ay naiiba. Hindi nakabase sa pressure ng kaibigan, hindi nakabase sa uri ng pamumuhay ng iba, kundi nakabase sa kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6, 17 to 18, Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 6, 17 to 18, Come out among the unbelievers. Lumayo kayo. Umalis kayo sa piling ng mga hindi mananampalataya and separate yourselves from them, says the Lord. Ang sinundan niya ito sa verse 18, Don't touch their filthy things and I will welcome you. Huwag niyong hawakan yung mga hinahawakan nila. Magpakalayo-layo kayo sa mga hindi na mananampalataya and the Lord will welcome us. Gaya ng sinabi po natin kanina, bago tayo tumalon sa point number 3, yung Egypt, it represents our past habits, past mistakes, mga nagawa nating pagkakamali noon, mga maling gawin natin nung nakaraan, nung wala pa tayo sa ating Panginoon Diyos. Yung Kanaan naman po, it represents our future pressure. Yung pwede mangyari sa hinaharap na kung saan mape-pressure ka, na gawin na rin yung ginagawa ng mundo. Ito po yung nire-represent ng Kanaan. Tandaan po natin, God called us not to conform to the patterns of this world, but to hold on to a very high standard. Anong standard po ito? The standard of holiness. Yung standard of Christ-likeness. Point number 2, yung warning. We are to stand apart in faithfulness. The warning. Number 3, sa point number 3, verses 4 naman po ito, last 2 points na po tayo. Sa point number 3 is the command. Ang utos. Yung una is the warning. Ito yung mga don'ts. Don't do this. Huwag mong gayahin sila. Huwag kang magkasala. Sa point number 3 are the commands. Anong ibig sabihin? Itong mga command na ito should be thoughtfully and intentionally be followed. Yung intentional and thoughtful obedience sa ating Panginoon Diyos. Ito yung utos ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin sa verse 3, sinabi ng Panginoon Diyos, ito yung mga bawal, ito yung mga don'ts. Ito naman yung mga do's. God's way is the way to the greatest blessing. Yung greatest blessing, mamaya makikita po natin sa last point po natin sa verse 5. Ang utos ng ating Panginoon Diyos, obey His law. Malinaw. You must obey the law and be careful to follow my decrees. I am the Lord. Leviticus chapter 18 verse 4. In-stress ng Panginoon, binigyan din ng ating Panginoon Diyos na ang obedience po, ang pagsunod sa kanyang mga utos should be 1, intentional,
And 2, thoughtful. Pinag-iisipan, sinusunod carefully, intentionally. Ito yung reason kung bakit nakasaad sa ating verse 4 yung salitang must. You must obey. At yung salitang careful, be careful to follow. Must and careful. Kailangan mong gawin and kailangan intentional, thoughtfully sinusunod mo siya. Bakit kailangan natin sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos? Balikan natin saglit yung point number 1 po natin. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng buhay. Utang natin sa Kanya ang lahat. At kailangan nating sumunod sa Kanya dahil ito ang paraan kung paano mag-maintain o paano natin mapapanatili na tayo po ay pinagpapala niya. Kung paano tayo mananatiling Kanya, Kanyang bansa, Kanyang bayan, Kanyang pag-aari. Tignan po ninyo, yung mga hayop, yung mga ibon ay ibang-iba sa ating mga tao. Ano yung mga major difference? Dinesign ng Panginoon ng mga hayop na merong instinct. Alam natin to, familiar tayo dito, yung sinasabi nila na animal instinct. Ano yung ibig sabihin ng animal instinct? Ito yung sinusunod ng mga animals, ng mga hayop, on what to do and how to do it. Ang basis nila, animal instinct. Kapag nagugutom sila, kailangan nilang kumain. Kailangan nilang pumatay ng kapwa nila hayop. Ito yung animal instinct, survival of the fittest. Ano yung difference sila? Yung mga ibon, it's their instinct to learn how to fly. Wala namang nagturo sa kanila paano lumipad. Animal instinct ang reason kung bakit sila nakalipad at nakapupunta sila sa direksyon na dapat nilang puntahan sa pamamagitan ng hangin, sa direksyon ng hangin, ng pangamoy, etc., etc. Yung instinct din po ang dahilan kung bakit yung mga oso, yung mga bears ay nakakapag-hibernate ng mahabang panahon, ng mahabang araw. Nag-hibernate sila. Animal instinct din po ang nagsasabi noon, nagtuturo noon. Ang aso, ginagawa ang kanyang pagiging aso, it is because that's his nature. That's the very nature of a dog. To be a dog. A cat is a cat. A horse, it's a horse. Again, ano yung difference ng hayop sa tao? Tayong mga tao, hindi tayo sumusunod sa instinct. Wala tayong animal instinct. Ang sinusunod natin ay ano? We have the power to choose. Meron tayong authority, meron tayong kakayahan na pumili. Kaakibat ng pagpiling ito ay yung pagpili kung tayo ba ay susunod sa Panginoon o hindi susunod sa Panginoon. Tayo ba ay mabubuhay ng tama, ng may kabanalan, o tayo ba ay mabubuhay sa kasamaan, sa kadiliban? We are given a choice. Binigyan tayo ng choice ng ating Panginoon Diyos. And the Lord laid out everything. Nakalatag ang lahat sa atin, sa harapan natin. Lahat ng meron tayo dito sa mundo ay paraan ng ating Panginoon Diyos para ang paraan ng ating pagpili ay laging tama. We are always called to choose to do what is right. Sound judgment. Sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos, kailangan natin ng sound judgment, matinong pag-iisip, tamang paraan ng pagpili. Pag narinig natin yung salitang judgment, anong ibig sabihin po nito? Yung judgment, madalas sinasabi natin, hatol yan. Kung guilty or not guilty. Kung tama ba o mali. But, yung judgment po could also mean an operation of the mind. Ibig sabihin, how you think, how you decide. Yung judgment, to make a sound judgment is to make a good decision. So yung judgment at decision po ay may pagkakaparehas. Yung decision natin includes discernment with knowledge, kung ano yung values natin, ano yung pinapahalagahan natin, ano yung logic, ano yung concept, material, facts, etc., etc. Yun po yung mga judgment. Ano ba yung paraan o bakit ba tayo susunod? Anong paraan tayo gagawa? Anong desisyon ang kailangan po natin gawin? Yung judgment po natin, yung pagsagot natin o yung pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos is the very reason behind all of our actions. Ulitin ko, yung mga desisyon na ginagawa po natin are the reasons behind all our actions. Yung meron tayo ngayon ay dulot ng mga desisyon na ginawa natin noong nakaraan.
Narito tayo ngayon sa sitwasyon na meron tayo dahil nag-decide tayo na tumira dito, nag-decide tayo na yung asawa natin na mapapangasawa natin, nag-decide tayo na itong eskwelahan ng ating pipiliin. Yung kung anong bumubuo sa atin ngayon, nangyayari sa atin ngayon, ay buhat ng mga decisions na kailangan po nating gawin. Ganon din po sa pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Yung decision natin ay magdidikta sa kung ano ang makahihinat na ng ating buhay. Tandaan po natin, binigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng mga utos. At kung ang pagkatawag po sa atin is to live a distinct holy life, sundin natin ang ating Panginoon Diyos at ito po ay magkakaroon ng katuparan. Sumuway tayo sa ating Panginoon Diyos, mapapahamak po tayo. Kailangan ng paraan po natin ng buhay ng yung paraan natin ng ating pamumuhay ay naaayon sa judgment, sound judgment na nakaatang sa salita ng ating Panginoon Diyos. Every day gumagawa po tayo ng thousands of decisions. Yung mga decision po natin na kailangan gawin, ito ba ay desisyon ng pagpapakita ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos o kabaliktaran, pagsuway sa ating Panginoon Diyos? Ang tawag po sa atin, ang pagkatawag po sa atin is to discern, to make the right judgment, to identify what is right and what is wrong, to make sound judgment, to live a godly life, to be more like God, to be more like Jesus. Ang lahat ng ito ay para pa rin po sa ating kabutihan. Sabi sa Hebrews 5 verse 13 at 14, doon na tayo sa verse 14. Sabi doon sa verse 14, solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Ano yung pagkakaiba ng tama at mali? Ang maturity pala ay nakabase sa kung paano ka nagdedesisyon between right and wrong. So sometimes we question our maturity, ang ating spiritual maturity. Tatanungin natin ang ating sarili, mature na ba ako? Parang wala namang pinagbago. Balikan natin yung mga desisyon natin na ginagawa o mga desisyon natin na ginagawa. Priorities na ginagawa po natin o isinasaalang-alang po natin. Ano ba yung mga priorities na yon? Doon po natin malalaman, nasaan na tayo sa spirituality na sinasabi po natin, yung maturity na sinasabi po natin. Identify the difference between right and wrong. Marami nagsasabi, akala nila ay pananampalataya, ay basta lamang pananampalataya. Nagsuko ka ng buhay sa ating Panginoon Diyos, nagkaroon ka ng kaligtasan, tapos na. Hindi po. Ang pagkatawag po sa atin is to always make the right judgment. Always make the right judgment. Always follow God. Always obey God's law. Separate our lives sa mundo and live a holy life. Make sure na ang judgment po natin ay always, lagi nagpapakita ng pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos, ng pagiging Kristiyano po natin. Ang pamumuhay po ng isang Kristiyano ay dapat nakabase sa salita ng ating Panginoon Diyos. We are to live according to God's Word. Verse 4, ito po yung pinag-aaralan natin sa mga oras na ito. Ang Israel itinawag para sumunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Tayo mga Kristiyano ay tinawag para sumunod sa utos ng ating Panginoon Diyos, sa pinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Huwag sana tayong magaya kay Paul. Huwag sana tayong magaya kay Stephen nung sinabi niya, nung siya'y binabatot, sasabihin niya yung mga tao na, you stiff-necked people, you are like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Ibig sabihin, sinabihan niya, mga stiff-necked people, mga hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Huwag sana tayong matawag na ganoon, na hindi marunong sumunod sa utos ng ating Panginoon Diyos, hindi marunong tumalima sa ating mga pinanggalingan. Verse 14:8 ng Psalm 40 verse 8, I delight to your will, O my God. Your law is within my heart. Sundod po natin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Anyway, buong taon pinag-aaralan po natin yung kahalagahan na tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon Diyos, na tayo'y nagbabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Hayaan naman po natin na sa mga oras ito ay ipamuhay po natin ang kautusan ng ating Panginoon Diyos.
Lastly, number 4. So point number 3 is the command, ay yung utos ng ating Panginoon Diyos. Lastly, point number 4 is the reward. Dito po tayo magtatapos. Ang gantimpala. Ano yung gantimpala? Life-giving commandments. Itong mga utos ng ating Panginoon Diyos, ang purpose nito is to give life. Verse 5, keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. Sino mang tao ang susunod sa kanyang utos ay mabubuhay ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Obedience to God's commandment brings life. Ito yung sinasabi po natin kanina pa. Kung tayo po'y susunod sa ating Panginoon Diyos, sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos, hindi po tayo magkakamali. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak. Bagkus, ang very purpose naman kung bakit ginawa ng Panginoon Diyos ang mga utos na ito, bakit niya tayo pinapaalalahanan, bakit niya tayo sinusuway, is that He wants us to live a blessed life, a fruitful life, buhay na punong-puno ng kasaganahan, kapayapaan, fulfillment. At yung verse 5 is God's promise. Yung huling bahagi ng ating verse ay pangako ng ating Panginoon Diyos. Naalala nyo, nagbigay siya ng warning, nagbigay siya ng command. Kung susundin po natin ang lahat ng iyon, hindi natin susundin yung bawal at gagawin natin yung tama. Anong dulot nito? Life. Buhay. Buhay ng kasaganahan na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kasaganahan. Life comes from God. Life comes from God's way because He knows the way to keep us from death. Yung buhay na alam ng Panginoon Diyos yung paraan kung paano tayo mabubuhay. Bakit? The Lord knows how to save us. Alam ng Panginoon Diyos yung magliligtas sa atin, yung hindi tayo mapapahamak. So we have to follow God. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, pinakita ng Panginoon, sinabi niya kay Moses, sabihin mo sa Israel, Deuteronomy 30 verse 19, they have to choose. Kailangan nilang mamili. Anong choices? Choose between life and death. Sabi siya sa Deuteronomy 30:19 hanggang 20. Today I have given you the choice between life and death. Binibigyan ko kayo ng option, sabi ng Panginoon Diyos. Life or death. Between blessing and curse. Now I call to heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, sabi ng Panginoon Diyos. Sana, piliin nyo ang buhay. Choose life so that you and your descendants might live. Verse 20, napakaganda po nito. Deuteronomy 30:20. You can make this choice by living You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. Ulitin ko. You can make this choice by loving the Lord. Ano yung mga choices na kailangan mong gawin para magkaroon ka ng buhay, para magkaroon ka ng blessing, hindi ng death, hindi ng curse. Anong kailangan mong gawin? Verse 20, love the Lord your God, obey Him, and commit yourself firmly to Him. Why? Bakit? Love the Lord, obey Him, commit yourself to Him. Sinundan niya. This is the key to your life. Kung susundin natin ang ating Panginoon Diyos, magkukumit tayo ng buhay sa ating Panginoon Diyos, mamahalin natin ang ating Panginoon Diyos, ito ang susi, ang sikreto ng magandang paraan ng pamumuhay. Sinasabi nila, ang utos ng Panginoon Diyos, napaka-restrictive naman. Masyado namang mapanakal ang utos ng ating Panginoon Diyos. Ang daming bawal, kaya ayoko magsimba, kaya ayoko maging Kristiyano. Ang daming bawal. Hindi po nila nare-realize, hindi nila naunawaan na ang very purpose ng command ng ating Panginoon Diyos ay hindi para sakalin tayo, hindi para pigilan po tayo. Ang purpose ng ating Panginoon Diyos is to bring freedom, safety, protection. God's commands were given, designed to give us true joy, experience true peace, freedom, prosperity. When we walk God's way, we find peace, purpose, and fulfillment. When we walk in God's way, we find peace, purpose, and fulfillment. Ito yung pangako ng verse 5 nung sinabi ng ating Panginoon Diyos that the very purpose of our law, of God's law, is that we may have life.
I am the Lord, sabi ng ating Panginoon Diyos. In conclusion, bilang pagtatapos, yung passage po natin sa Leviticus is an open invitation. Paanyaya sa ating mga Kristiyano. An opportunity to assess ourselves. Panginoon Diyos, am I living a life set apart from this world? Ang paraan ba ng aking pamumuhay nagre-reflect, nagpapakita na ang buhay ko ay naiiba sa karamihan? Distinctively holy. Una, sabi po sa ating message, remember our identity in God. Remember that we are God's property, God's very own. Pangalawa, yung warning. Do not conform to the world. Huwag kayong gagaya. Ito yung warning, huwag niyong gagayahin ng sanlibutan. Yung pangatlo, anong utos ng ating Panginoon Diyos? Carefully obey His command. Intentionally obey His command. At yung pang-apat, if we do this, kung gagawin po natin ang lahat ng ito, we acknowledge who God is, do not conform to the world, obey His commands. Anong kasunod po nito? This will lead to a fuller and richer life. Ang challenge po natin ngayong umaga, is my value still aligned sa morality, sa moral standards ng ating Panginoon Diyos? Nasa na ba yung aking pagpapahalaga? Yung masama bang sinasabi ng ating Panginoon Diyos ay masama pa rin para sa atin? Sana, yung ating paraan ng ating pamumuhay, yung ating relationship, yung ating work, yung ating mga personal habits, ang pinapakita po nito is masasabi ng mga tao na indeed, iba ang Kristiyano, iba ang paraan ng pamumuhay nating mga Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa mensaheng ipinagkaloob niyo po sa amin. Turuan niyo po kami, O Diyos, na mabuhay ng merong lubusang pananampalataya, Panginoon, na hindi sumusunod, gumagaya sa mundo, sa anumang mga examples ito. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, to trust your ways, to always obey your commands, and to trust in your life-giving guidance and laws, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng katotohanan ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.